Pinag-aaralan na ng Independent Commission for Infrastructure kung dapat na bang kasuhan ng indirect contempt si dating Bicol Party List Representative Zaldico. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Muling inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure ang nagbitiw na si Bicol Party List Congressman Zaldico kaugnay sa bilyong pisong budget insertion at umano'y pagtanggap ng kickback sa ilang DPWH projects. Pero sa sabpina na ipinadala ng ICI sa mga bahay nito sa Pasig at Bicol, wala umano itong naging tugon. Kaya tinitignan na ng komisyon ang iba pang paraan upang mapauwi si Ko at obligahing humarap sa investigasyon. There's a return already that it was not accepted. The legal team will now look into the possibility of filing any petitions before the Regional Trial Court for indirect contempt. Nitong weekend, inilabas ni Ko ang parts 2 and 3 ng kanyang video expose kung saan iniugnay niya sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na nakatanggap umano ng 56 billion pesos sa mga flood control projects ng pamahalaan. Pero ayon sa komisyon, titignan pa umano nila kung maaaring gamitin ito bilang ebidensya. Nakasaad daw kasi sa rules of court na ang mga documentary and digital evidence ay kinakailangang hindi tampered o pineke. Well, as I said, we're taking with a grain of salt kasi nga hindi nga siya verified. We just have to take it at that. Mas mabuti siguro kung meron man mga ganyan impormasyon, kung sino man ang may impormasyon na ganyan, pumunta talaga sa komisyon and testify under oath para talagang matibay ang ebidensya na makukuha ng komisyon para ito ay mabigay sa or maisama sa aming mga referrals at mailagay sa aming at may submit sa Office of the Ombudsman. Sa ikaapat na pagkakataon naman, hindi muli dumalo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa ICI matapos ang naunang mga paalam nito na may sakit. Ayon kay Hosaka, ipinasa na lamang daw nito ang supplementary affidavit na kahawig sa kanyang isinalaysay sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kanila muling susuriin at kung posible nga bang ipatawag at imbestigahan din ang mga senador na nabanggit na nakatanggap umano ng kickback. Ngayong araw, walang nakatakdang pagdinig ang ICI pero tuloy-tuloy umano ang kanilang investigasyon sa mga flood control projects ng pamahalaan. Mga kapatid, Mobile Journal Arles de los Santos po, hatid ang mukha ng balita. At sa puntong ito, magkakasama po natin si Commissioner Rogelio Babe Singson ng Independent Commission for Infrastructure at former DPWH Secretary. Magandang tanghali po sa inyo, Commissioner. Thank you for your time, sir. Thank you so much, Cheryl, at magandang hapon, magandang tanghali sa inyong mga tagapakinig. Commissioner, marami rin po ang ating pag-uusapan. Unahin ko po ito nga. Sinabi ng Ombudsman na posibleng lumabas nga ang mga kaso o maging arrest warrants laban dito sa unang batch ng mga mambabatas by December 15 or 16. Sa mga pangalan pong lumulutang, kabilang na po sina Senators Escudero, Villanueva at Estrada. Kumpirmado po ba sa inyo na sila nga ang nasa unang batch na kakasuhan? Ano po ang role ng ICI pag nailabas na ito ng Ombudsman, Commissioner? Well, kasama sa mga nasa listahan namin yan because as we kept saying, ang aming role is to investigate. Hindi kami magpapakulong. Pasensya na, Cheryl, inuulit-ulit ko yan dahil naiinip sa amin, dapat daw kami magpakulong na. Opo. Hindi ho kami yung magpapakulong. It is beyond the role of ICI. No? So as far as we're concerned, ang tinatarget talaga namin, yung top brass ng Senado, ng DPWH and agencies involved, at saka the lower house. Alam naman natin, nagkaroon ng sabwatan, no? Yung branches of government na yan. Kaya ganito kalaki yung nangyaring anomalya. Commissioner, kung totoo nga pong kabilang nga sina Senator Escudero at iba pa, ano po yung pinakamatibay na ebidensyang isinumite ng ICI na nagre-recommend na makasuhan sila? Is it the affidavits of district engineers, documentary trail ng insertions po, cash flow? Kasama na yun, Cheryl. And in addition to that, we are still looking at all of the I think everybody knows na 420 plus
ang ghost projects. Doon lang, no? Ang dami ng kailangang kasuhan doon. No? So, we are very pleased with the support that we're getting from the joint AFP and PNP dahil sila yung may ground investigators, no, all over the country. So inaasahan namin na dadagsain pa ang ICI ng kanilang mga ground troops na evidensyang nakalap ng mga police investigators on the ground, specifically on the 420 ghost projects. No? So dun lang, Cheryl, isipin mo, kada isang kaso, minimum dyan, 15 tao yung kakasuhan. No? Gaano kalaking kulungan ang kailangan mo para mapuno mo yan, no? Matapos mo yon, no? So para po lumabas o naunang mga lumutang ang mga pangalan po ni Senators Escudero, Villanueva at Estrada, so masasabi niyo po talaga na ang tibay sa maraming beses ay talagang konektado po sila sa investigasyon dito po sa mga anomalya. That's correct. That's correct. Talagang hindi maiiwasan na talagang lilitaw at lilitaw sila. Okay, puntahan ko naman po, Commissioner, yung nag-resign na si Executive Secretary Bersamin at Budget Secretary Pangandaman out of delikadeza matapos silang madawit sa issue. Will the ICI look into their names as well? We have been looking already, no? Mukhang, I guess they realize that out of delikadesa nga, para maimbestigahan ng tama, nag-resign na lang. No? But hindi pa tapos sa amin. So, lumabas po sa affidavits na they're connected also. At klaro po rin yan, alam din po ni dating Secretary Pangandaman at ES Bersamin na sila po ay naiimbestigahan na rin. No, I'm sure they have heard of why their names were involved. No, it might not be directly ES Bersamin, but someone pretty close to ES Bersamin. Yeah, nasan? Apo. Balikan ko rin po, Commissioner, itong pagbisita ng opisyal mula sa US Embassy sa inyong tanggapan last month. Isang hakbang na ikinagulat po kasi ng ilan, dahil internal matter po ito. Ano po ba ang interes o role ng US sa usaping ito? May hiningi po ba silang impormasyon tungkol sa flood control investigation or was it purely courtesy? Unang-una, they requested for a courtesy. In fact, nung pumunta siya dito, sarado nga US Embassy dahil wala nang budget, hindi ba? So, it was really just a courtesy and just to find out what was happening, no? Because obviously, the US is a very close ally, so they also want to find out the political ongoings, no? Yun lang. Nothing tinanong, or it was more of giving them an update on what the role of ICI is all about. But what was your reaction? Yun nga pong nag-courtesy sila na gusto nilang makita kung ano po ang ginagawa ng ICI. Courtesy call, whoever we have had courtesy calls, we have met with other embassies, no? So hindi lang naman sila, no? Maybe not as an ICI, but individually. We meet with them in some other forum, no? Puntahan ko na po itong kay Zaldico. Patuloy pong naglalabas ng pahayag nga si Zaldico mula sa abroad pero hindi pa rin humaharap sa ICI, Commissioner. Kailan po ihahain ang indirect contempt case laban sa kanya? At kapag naisampa po ba ito ay mapipilitan na siyang umuwi? At ano po ang magiging proseso realistically or kailangan talagang kaso ang maisampa para mapauwi po siya? No, I think I'm not a legal expert, but this is my understanding. You need to file a case so that ma-cancel yung kanyang passport, so that his mobility will be restricted. No, so yun lang, and then hopefully consider him as a fugitive, so he'll be forced to come home. Wala po bang failures man lang sa ICI? Kasi sabi niya, ano na po siya, handa na siyang isiwalat ang lahat. Sana totoo yung sinasabi niya, no? So, mag-submit siya kahit na written
sworn affidavit, and then we will look into it, no? Ang problema, social media ang ginamit niya na walang kwento yung ginawa niya, na no probative value. Ano man lang po yung pwede niyang gawin kahit nasa labas po siya ng bansa na would be acceptable to ICI, Commissioner? Well, other than maybe sending his sworn affidavit on what he knows, because that's what we will be doing to some others, no? Na kung ayaw nyo mag-appear, then give us your affidavit, a sworn statement on what you know, who were involved, what was your role, and this in all the other information that we will probably ask if he were in front of us. How about like a video investigation, yung through video call po? Though yan po ay hindi tinanggap inallow sa Senate, but pwede po ba yun? Would you be willing kung, or papayag po ba ang ICI kung makakausap nyo I think better, Cheryl, as far as the legal people here in ICI, it will have to be a written sworn statement. Okay, all right. Idinadawit po ni Zaldico, Commissioner, ang Pangulo sa alleged insertions. Pero sinabi niyong walang mabigat nga o walang bigat yung pahayag na yon. May nakita po ba kayong ebidensyang taliwas sa kanyang akusasyon? Ayaw ko na i-dignify yung sinabi niya sa media. Opo. So, nakaka-apekto ba yan yung akusasyon ni Zaldico sa momentum at objectivity ng inyo pong investigasyon? O mas lalo lang nitong pinaigting yung scrutiny ninyo sa insertions? Definitely not, no? Because may mga nakalinya na kaming mga tao, as I said, no, the big ones in the Senate, in Congress, in the contractors that have been named, as well as the officials of government, no, executive branch, no. So nakalinya na yan, no. So we have our hands full, actually, kung tutuusin mo. Ito pong matinding puna, no, sa ICI Commissioner na kaya raw kayo binuo para wag masama ang Pangulo sa investigasyon. Ano po ang ginagawa ninyo para mapanatili ang credibility ng ICI bilang independent body, lalo na't mainit ang political climate ngayon? Now, ang reaction, personal reaction, it's not the Commission's reaction. No? Let's face it, no. Kailangan talaga additional powers for us to be able to do our work. I keep saying this, in the gold standard of anti-corruption, sa akin pagkaalam, dalawa, no? Yung ICAC of Hong Kong, yung tinatawag lang Independent Commission Against Corruption, at saka yung CPIB, you know, yung sa Singapore naman to, Investigative Bureau, no? Anti-Corrupt Practices Investigative Bureau. Iyon, ang practice doon sa dalawang yon, agencies na yon, all of what we are doing, ginagawa ng OMB, ginagawa ng Sandigan Bayan, all in one. No? So napakabilis ng desisyon, napakabilis ng pagpapakulong ng mga corrupt practices. In other words, the principle there is make corruption a high-risk, low-return. Eh dito sa Pilipinas, baliktad. It is low-risk, high-return. Kaya namimiesta ang mga corrupt. Ma-expect nyo po ba ang mas mabibigyan po ng power ang ICI? Well, so far in our discussions with the Senate President Tito Soto and the Chair, si Senator Kiko Pangilinan, plus those who are pushing for a similar law in the lower house, naintindihan nila. Bigyan lang nila ng sunset clause kung 3 years, tapusin, finish or not finish, pass your papers, no? But they have to give us more powers, no? Mas mabuti pa nga ang DTI, may whole departure order. Kami, ilbo lang, we cannot even issue. We have to go to court for these things, we have to go. And yet, there are so many administrative remedies already in existing agencies of government.
Yun lang, i-assign lang sa amin, marami kami natatapos, pwede kami mangumpiska ng mga illegal gotten wealth, illegal gotten assets, no? Yung mga ganun, wala sa amin ngayon yun. Nararamdaman niyo po ba yung frustration na nandoon nga, ramdam ko sa sa tono niyo, no, Commissioner, na kung meron lang mas maibibigay sa taong bayan yung mas mabilis na aksyon? That's correct. Unfortunately, our level of authority is so limited, no? Investigation, para kami lang nag-iimbestigang pulis without the troops on the ground, no? To tell you frankly. So ano po yung pwede talagang pinakamabilis na gawin if gusto pong ipakita talaga ng administrasyong ito na seryoso sa pagpapakulong ng mga korap na opisyal? Tapusin kaagad yung yung batas na pinapasa sa Senado at Kongreso. Hopefully, as promised, they'll pass that before the end of the year. Panahon lang ng budget deliberations ngayon, but hopefully, nakita na namin doon sa Senado, yung deliberations, nag-line by line inputs kami doon, ganun din sa lower house, no? So hopefully, it will be ready and passed before the end of the year. Then, there's going to be a new commission with much more powers than the current ICI. Ihabol ko na lamang po, wala na raw kaming oras. I have so much more questions sana, Salamat, Commissioner. wala ka ng oras. Pero isa na lang po. Ito pong connection sa isinagawang dapat na 3-day peace rally, pero 2 days lang nga po. Pero ang gusto po ng INC ay transparency, at sinasabi nga po nila na ang ICI ay nananawagan sila na maging mas transparent. Nandito na naman yung i-live stream po ang hearings ng ICI. At sana daw ay yung mga affidavits, yung mga statements ng mga pinapatawag nyo ay nailalabas sa publiko. Ano po ang tugon nyo dito sa kanilang panawagan that ICI be more transparent? Cheryl, dalawang bagay, no? Kasi meron din namang protection of privacy, no? Pag nag-request yung witness na gusto niyang private, wala na kami magagawa doon. We have to protect that. But in addition to that, can you imagine, may tinatanong kami, nagbigay ng napakaraming pangalan, hindi pa namin na-verify yon, lumabas na sa media. Kawawa naman yung mga binanggit na mga taong yon. Sabihin nila, eto si ganito, corrupt, dahil sinabi nito. Pero nothing of those names have been verified. No one has even given us any evidence. Basta binanggit lang yung pangalan. Nasa media na, ginamit na yung mga nasa live stream. No? Na I think it is rather irresponsible for ICI to allow certain information that is given in confidence na isiwalat agad without verification. Yun lang naman ang akin dyan. On behalf of the ICI, ano po ang gusto nyong iwang mensahe sa taong bayan? Sana wag silang mainip sa ICI. Unfortunately, the legal process in our country, as I mentioned, medyo tedious at talagang aminin ko, no, low risk, high return. So dapat baguhin yung batas so that yung mga mangungurakot talagang isipin nila na masyadong malaking perwisyo at maliit lang yung pakinabang nila dahil makukulong sila habang buhay at hindi nila magagamit yung kanilang ninakaw. Damay pati pamilya nila. Marami pong salamat. Sa uulitin po sana, ICI Commissioner Rogelio Babe Singson. Magandang tanghali po.